Text. So we're going back now in the book of Acts, chapter 18. We have we're doing a series of the book of Acts from chapter 1. Now we're in chapter 18. And since some of you have not really started Acts chapter 1, I don't know, but I think it's in YouTube, but not in Get Into the Word, but in Door of Hope. But just search Joji Maranga. You can see the study of Acts 18, Acts chapter 1 up to this time. So let me read Acts 18, verse 23-28. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. So he began to speak boldly in the synagogue. When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, and when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace, for he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the scriptures that Jesus is the Christ. Ang title na to karon is, Are You Like Apollos? Pareha ba ka ni Apollos? Kay tulo ka butang ang atong tanawon dinhi sa atong outline. Si Apollos was eloquent and yet lacking, verses 24-25. Numay siya nga speaker pero may kuwang. Mighty in scripture and yet teachable, verse 26. Kibaw siya sa iyang gipanulti, pero makita na to kay kuwang man siya, teachable siya, nagpatudlo siya. Fervent in spirit and yet serves others, verses 27-28. Na siya zeal, no? Kuan kay siya, ang kanang badasigon kay siya sa iyang hibaw-an nga iya yung isang yaw sa uban. At makita sa nimo nga willing sad kay siya mo serve sa uban. So mo tanaw ta sa background aning chapter 18. Kalimot naman taon sa inhitabo dinhi. Actually sa verse 23, si Paul nag-spend siya time sa Antioch. Nya from there, he traveled siya from place to place ngadto sa region of Galatia and Phrygia. Iyang gilig-on ang mga disciples ngadto. You remember, if you look at it, mubalik kag basa din ha, katong sa Galatia of Phrygia, actually all the places that he went to, permi siya ganahang patsyong, no? O kisa pa dyan ang bukod niya, iyang mga fellow nga mga kaperian. Kay pari man ni si Paul, no? Yan ni talikod man siya sa Judaism, kay nakita niya nga it's not religion nga makasave, kundi ang pakigrelasyon de ay ni Jesus Christ is the very thing nga kinahanglan sa matag tao. So iya yung gibalik ngadto ang mga disciples ngadto kay they were left on their own, no? But again, they were not really orphans, kay the moment good ang tao mo receive ni Jesus Christ, the Holy Spirit is in you already. And He will teach us all things. When we read the Bible, He will instruct us in all things na makasabot yun ta kung saan na to pagpuyo sa kalibutan, kung saan na to pag-face sa mga troubles o sa mga trials in life. So, muna nga, mientras si Paul nibalik sa Galatia and Phrygia para i-strengthen ang mga kaigsunan, si Apollos, no, ni anha sa Ephesus ug nagtudlo siya about ni Jesus Christ. So mo nang 3 points ninhi atong istoryahan ang character ni Apollos. So let us learn together this afternoon. Are you ready? Okay, point number 1. Apollos was eloquent, may munulti, may manabi, na public speaking, may kay siya, but lacking siya. Nay kulang diha kaniya. Kaya nga naman, atong makita diha sa verses 24-25, kinsa siya ug unsa jud ang kinaiya ni Apollos. So 24 and 25 verses tells us nga Hudiyo day ni si Apollos, pero nagtaw siya in Alexandria, Egypt. Now kaning Alexandria, Egypt was built by Alexander the Great. Ya ang Alexandria before was metropolis, no, mega siya city sa Egypt. Nya famous kay siya sa mga ngilingig og high standard nga schools.
So manang makita nato nga ang iyang eloquence, ang iyang mga mayong kapanabi, no, iyang public speaking, for sure gikan sa iyang education sa Egypt. And if you by on the wayside lang, Egypt before was the like kung gikang USA, ana ba? Kung educated ka in Egypt, you are a great person. Inana siya. So, nakita sa nato din nga gisulti sa verse 25, may siya manabi, nakibosa sa iyang scripture o sa Bible, unya zealous kay siya nga manabi, umusulti about sa Ginoong. Muna maingon ta nga fervent in spirit no. So, mo ni klase sa worker nga gikinahanglan sa kingdom of God. Kay karon gani no, manotice jud nako nga many believers refuse mo share sa ilang faith nito sa uban. Di kay silang mangita o pamaagi nga ilang masangyaw ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban or even sa people that they come in contact with, no. So na importante kay na nga kaning atong kinabuhi karon is for God's glory, it's for God's use. So whatever asatang dapita gibutang sa Ginoo natin sa sarili nga pastor ka para kamo musultis about sa Ginoo, no. Even if you're not a pastor, nasa sales ka, naka sa naninda kag nakatindahan dinha or nara ka sa balay, even if you're nasa balay lang ka or retired na ka, whatever, we meet people here and then. And these are the people nga atong dapat sharean may tungod sa Ginoo. Di lang tayo magpakahilom niya. Ato lang pakitawan ng atong pagkakristohanon sa atong life. Now, we need to be intentional and active jud ta sa atong faith. Because James said, if imong faith, why good works, it's dead. Okay? So, at the same time, makita na to nga si Apollos de ay, teacher man siya, pero iyang knowledge about the scripture was limited. So, manong limited man ni siya? Kay ang iyang istorya ko tubra about kang John the Baptist. So, marita kang Ellicott commentary, no? Si Apollos Day was teaching things concerning Jesus, which was described as accurate man and yet defective. Okay? Kaya ang position of ni Apollos at this stage was nga kibaw siya sa facts of our Lord's life, kibaw siya sa mga facts sa life ni Jesus, iyang death, resurrection, kibaw siya na pero di siya ka-connect sa mga messianic prophecies nga nang hitabo nga na-fulfilled na gani ni Jesus Christ. So, kinahanglan iyang na makit-an nga si Jesus ang fulfillment ug we need to accept Jesus as the Messiah or the Savior. So, makaingon ta nga iyang teacher, wa nakatudlo niya beyond that. Kay remember, ang tanang mga Hudyo before were only anticipating the coming of the Messiah. But when Jesus Christ came in the flesh, dinhinagid siya sa unod, was na kaila. Ang tanang nga mga prophecies, okay, ni point naman ni Jesus Christ, and we have a thorough study of that, you know, sa prophecy of Jesus Christ sa iyang coming, and you can see that again in Get Into the Word sa YouTube. So, murabag niya, plus their Bible is there, so man nga kung nibasa sila sa ilang Bible, o nito sila sa ilang Bible, because the Bible they had was the Old Testament, kaya nag-raise up man na og mga prophets ang Ginoo, nga mo'y mamaba sa iyang pag-anhi dinhi as a human being, as a siya mataw, yanak siya virgin, nga wa mahilabti og lain lalaki, etc., etc., etc. So, suddenly, di sa kasabot. Okay? So mauni murag nalock-in si more or less si Apollos anang dapita. Okay nga was sila ka-recognize nga si Jesus really came and did his ministry on earth. That Christ was for him glorified lang ni siya nga Jew nga moabot sa among relihiyon, Judaism. Nya iyang gi-restrain ang tanang distinctive features that really speaks of Jesus Christ through the prophets. So, ang iyan nahibawan is nga, kanang kami mga Hudyo, kinahanglan i-circumcise jud, nginana ra ba, niya ang temple is, o ordinances, o ang kami, murag, kanabitang na-focus ra nga kami ang murag, dapat makaila sa Ginoo, kami jud ang giluwas, and etc. So, daghan tang mga ingon anak karon mga kigsuonan. They believe, zealous kay sila,
but they are zealously wrong kay kuwang ang ilang knowledge of God. Okay, so like they understand si Jesus Christ is God, but dili enough nga God kay pun-an pa nila og lain pa jud nga Ginoo. Ana ba? Nya, dili pwede nga si Jesus mao ra gyud to ang iyang gibuhat sa cross para bayaran akong sala. Ay di ko ka-accept ni ana. Kanang kuwang na I need to do a lot of things nga musudyo ko religion here and there para jud nako ma-feel jud nako nga save ko. Mo-feed man na sa atong pride. Mo-feed sa atong pagka-selfish nga murag I did it. Na-save ko because I did it. No. Na-save ka because Jesus did it at the cross. So, in short, si Apollos was more on Judaism rather than seeing Jesus Christ as the fulfillment. And until now, ang mga Hudiyo are still stuck on that idea. Huwag yapon sila ni-acknowledge nga Jesus Christ came 2,000 years ago. That's why makita na ito nga kunuhay kaning war sa Israel, try og claim ang mga Palestinians, labi ng mga Hamas nga muna nas nang gilusog kay maghimo mo sila temple din ha. Unya plus Islam ba ni sila, unya Christian ba ang Hudiyo. So ang temple biya sa Islam mo nabiya na kanang rock, no, na dinha sa sud sa Israel mismo. So para nila ang ilang religion magpinatyanay sila, so kinahanglan ang Israel mawagtang ng Islam sa wagtang Israel, but they cannot do that because God appointed Israel to be a nation. Diin mo gawas ang iyang anak nga si Jesus. Diin kaninga nasod iyang giset aside para maay mo pakita nga dunay Ginoo nga gamhanan nga ni save nila o kadaghan na kaayo nga panahon, especially when they were saved and taken out from Egypt through a very miraculous way nga giabli sa Ginoo ang dagat o nilusot sila. Kaya pagsunod sa Egyptian, kitabunan sila. Nya bakita nato sa mga YouTubes karon nga naa jud evidence nga katong mga chariots ang Dead Sea, okay? Naa dinha sila. Sa Red Sea, not Dead Sea, Red Sea. Naa diha ang mga chariots. Daghan jud kay evidence nga tinuod jud ito nga giabli sa Ginoo niya man siya sa nagsira na para lang makalakaw o makagawas ang iyang mga katawhan ng mga Hudiyo. But of course, even in spite of that, nga mga Hudiyo ang ila sa Ginoo because He's a covenant God, hindi mo siya promise with Israel. Okay? Namo ni akong buhaton, if you will do this, if you will abide in me, ilhan ko ninyo nga inyong Ginoo, di jud ko mopalag sa akong promise na ninyo. Pero makita na to nga nipalag sila. Muna nga dunay mga certain repercussions, no? Dunay mga punishment ihatag ang Ginoo sa ila aron sila mo balik diha sa Ginoo. So, mutanaw ta sa ato. A lot of times di ganahan mo share kay para na to gamay pra kay ko nahibaw-an sa Ginoo. But no matter how small it is, we must be like Apollos. Convinced kay siya nga of what he has or he had at that time. Now, whatever little I have, I need to bring it out to the world. I need to tell people about Christ. Okay? Kaya what matters most sa Ginoo is nga ni ablita sa atong baog atong gihatag unsay atong nahibaw-an no matter how small sa atong kinabuhi. May siya nga speaker, zealous kay siya, and yet lacking siya in many ways. Kuwangan dahil siya. So, naay nakadungog niya nga, nagsige siya share nga to sa sinagoga, which brings us to point number 2. Apollos was mighty in scripture and yet humble. Kaya makita na to sa verse 26 nga, sige siya istorya nga to sa sinagoga. Pat si Aquila si Priscilla nakadungog niya, uy, kuwangan maning bataa, zelos na ba kaayo, mara ba kay manabi? Kaya dong, kuyog ta sa amuadong kay among punan ang imong kakulangan. Okay? So makita na to din hinga si Aquila ug si Priscilla sa verse chapter 18 verse 2, nagkakita ni sila ni Paul dinha sa Corinth, no? Nahimo silang disciples ni Jesus Christ ug supporter ni Jesus Christ, disciple ni Paul ug supporter ni Paul sa iyang work
kay si Paul nagtrabaho man uban nila, kay tent maker man ni sila. So si Paul wa may mga tawo nag-support niya. So naningkamot in taon siya nga work siya, at the same time half day lang siya para lang na siya sa pagkaon, and then in the afternoon work gud siya, mulakaw gud siya, nya sige gud siya sangyaw ngadto sa mga katawhan. So kani si Aquila ug Priscilla nga nakakita gyud sila nga tinuray gyud nga Christian, kanang kailag gyud siya sa Ginoo, nya nakita namo ang change sa iyang life. Kamo man gyud ay maka-convince sa mga tao about a change life, no. Sila na nabilin ngadto sa work. Nya pagkadung lang Apollos, ilang invite silang balay. Nya gi-explain nila thoroughly ang scripture nga gi-connect nila nga dong Apollos. Kaning gipanulti na fulfilled na kay si Jesus Christ came. Okay, kasi Jesus Christ at this time wala na, no, ni kaya na balik sa langit, and the disciples or the apostles were the ones who were talking, declaring who Jesus Christ is, and Paul is the last of the people or person na ang Ginoo mismo ni-reveal sa iyang kagalingon, ug siya ang gigamit ugmay sa Ginoo. Kay soro man kay si Paul sa iyang background sa scripture, kay priest man siya, intellectual sad si Paul, gigamit ugmay sa Ginoo, na makita nimo kadaghanan sa mga books din sa Bible is written by Paul. So iyang explain nga niabot na si Jesus Christ din sa kalibutan, siya tong nagpakamatay sa atong sala, siya tong nabanhaw from the grave, og nibalik siya ngadto sa langit. Nya ang mo receive niya as God, Lord and Savior, dili niya pasagdan, because ang Holy Spirit mupuyo sa tao nga dunay Jesus na siyang kinabuhi. And of course, when we receive Jesus, dunay junay repentance. Dunay junay pag-ilang nga, Lord, di ko ka-save sa akong kagalingon, di ko ka-change sa akong kagalingon, Ginoo, di ko kibaw, di ko kibaw how to live a good life. Now, pleasing sa imong sight. Kay mas lamian kong sala, mas lamian ko mubuhat ani kaysa mo mubuhat sa insakto. And we know that it's true to all of us. Mabata, o the more nga magkatiguang ta niya, ito naging master ng salaa, expert kay ta mo, deceive, mangilad sa uban, o sa atong kagalingon, but dili mailad ang Ginoo. So in other words, si Paul o si Apollos, gitudluan siya sa doctrine of salvation, okay, by grace, justification by faith, and the gift of the Spirit, ug ang union with Christ through baptism and the supper of the Lord. These are very important kaayo nga mga doktrina. So ako bisayon niha para sa mga kabataan, ang doktrina dinhi mao nga unsaon pagkaluwas nimo, nga ang kaluwasan grasya lamang, nga mahimo kang matarong atubangan sa Dios pinagilang sa imong pagtuo diha ni Kristo Jesus, period, lamang. Og kung imong dawaton siya naa ang gasa sa Holy Spirit, no, tagaan kag gasa nga kibaw ka mo kanta, okay, or kan mga gasa nga iya nang gihatag sa una, ganahan siya nga imo nang gamiton para mahimaya siya, or punaan pa na niya, kung kibaw ka mo kuling-kuling gamay sa gitara, suddenly kibaw na ka mo bukas ka sa gitara, o nya kibaw na ka mo kuha og chords, because that's what God is doing with me. And even for my sister Ison, na hindi kanta ganina, these are gifts of God, na tagaan kag tunog sa kanta, nya asa ang chord sa gitara. Ana ba? Nya, gi-explain pa sa Junin ha, nga kanang mga gasa, it's not nga para masikat ka, kundi ang Ginoo masikat, ma-recognize. Like, uwawon kay kanya, karon di na ka mauwa mo tell others about Ginoo, baga kay kag now when talking about God. Nya gipakita pa yun ang doctrine din nga kung nana ka ni Jesus Christ, okay, then hiusa na kanhimo na kang usa with God through Jesus Christ. So mao nang mga butanga nga gisaysay din nga kung i-baptize ka, kay kailangan i-baptize man ang tao aron ma-complete siya, og atong gingnan siya nga mo himo jud ka og supper of the Lord, meaning ang uban nga churches karon is every Sunday kita once a week, once a month lang nga mo remember ta, because kanang the Lord's Supper or kanang sa Bisaya pa nato sa atong daan nga pagtukalawat is only to remember Jesus Christ sa iyang gibuhat sa cross for you and me and for the whole world, nga siya ang ni suffer
Siya ang niangkon. Siya ang nagpakamatay. Siya ang nidawat sa grabing kasuko samahan aron ikaw ug ako maluwas. Mao na nga dapat ang atong utang kabubuton, ang atong dakong pagpasalamat, ang atong pagsilbi, ang atong pagsimba ngadto lamang ni Jesus Christ. So sa may itong makita din ni Apollos na gitawag siya, gitudluan siya, nya ngadto ra sad siya, naminaw sad siya, unsa man ni siya gitawag nato dinhi? Humility. Mapaubsanon nga kina iya. Remember, he's a very educated person coming from Egypt or one pa, I'm from Harvard, from Yale, and etc. Ana, pero humble ka siya. Managingon ni Peter na kung ang usa ka tawo mapaubsanon, doon na siya submission ngadto sa mga maguwang niya o bisan sa mga maguwang sa pagtuo. So remember this mga bata, okay? Dili ta mo tubag-tubag sa atong mga maguwang, bisan pa para nato sayop sila, dili ta mo tubag, mo kung ganata mo sulti, mo mananghit ta, pwede ba kung musulti, mo explain ko nga sa akong side, etc. Pero kung di sila ganang maminaw, hilom na lang ka kaysa mga way ka. Dili ta mo tubag-tubag og maguwang, dili nato sila ibutang og ganang ato siyang ihimong sani ma-anxious sila kanang mga suko sila kay nagdabog-dabog ta dinhi or whatever. So mo nang ang mapaubsanon nga kinaiya musunod lang jud ka. But of course, dunay higher submission nga atong buhaton. Kay kung ang ipabuhat sa atong mga maguwang, dili uyon sa pamaagi sa Ginoo, kanang dapita mi sorry kayo, di ko musunod ana. Pero di ta kinahanglan mga why, okay? Kay mao ni gingon sa Peter, 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders, all of you. Clothe yourselves with humility toward one another because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand that He may lift you up in due time. Akong bisayon sa 1 Pedro 5:5 to sa 6, iningon si Pedro, kamong mga batan-on, pailaw mo sa mga magulang. Kamong tanan, kinalan mo sulob mo sa mapaubsanon nga kinaiya ngadto sa matag usa. Kay masuko ang Ginoo sa mga garboso apan ang Ginoo muhatag og pabor sa mga mapaubsanon. So man kung magpataas-taas ta, ang favor sa Ginoo nato. Pero kung magpaubos ka bisa para ni mosquita na giyatak-kitak ka namong gani, no, God will show you favor. Tagaan kag pabor sa Ginoo. Mo nang ningon si Pedro, magpaubos ta. Diha sa ilawom sa gamhanang kamot sa Dios kay siya ra ang mupataas kanimo sa iyang panahon. Kung ano saan niya ganahan ipataas ka. But definitely dili ka pirmi nga sa ubos. And we've seen that in our lives how many times that God just lift us up kani paubos ra ta. So makita nato si Apollos na siya mapabsanon na kinaya no bisan sa iyang mga na-attain sa iyang kinabuhi. Muna kana atong mga na-attain sa atong kinabuhi ato ni butang sa daplin. Hindi na nato ipasigarbo ibutang sa unahan, okay? Unless we need to show that para mahimaya ang Ginoo. Okay? Pero a lot of times magud ma-tainted ang atong pagpresentar ba? Kay murang magkita na ang nagpresentar nga may kay kong inani kay ko. Okay, so muna nga, we need to be very discerning. Magbantay jud ta nga kanang kung akong pagpresentar sa akong mga achievements, di ba ako ang nasikat ani ang Ginoo ba? So, makita nato din nga receive pag gyud check instruction from a woman, especially sa ilang time women empowered dili pa nasikat. Ang mga babae sa una hilom ra na. Pero si Priscilla, kung makita niyo sa Bible, pirmi mag-una ang iyang ngalan kaysa iyang bana. So daghang ang mga Bible scholars ni suggest na pirmi siya iuna, dili iyang bana, kay siya ang mas murag prominent, siya ang murag kadaghanan murag ngadto magmutanaw maminaw niya kay siya ang mas knowledgeable one about the scripture.
Niya yang bana wa siya problema. O maski ba yun akong asawa kay nako. Wa siya problema ana. But he can teach. Pero grabe yung influence si Priscilla. So mana nga, di gyud ta maingon nga, ay di man ko pwede kasulti kay ako ra ng bana, ay di ko kasulti kay ang mga kalalaki, ay di ko kasulti, etc. Again, this is one example that we can see in the Bible that God is not choosing mga laki ra jud dapat magyaw-yaw may tuwa sa pulong sa Ginoo. Dili uy, we can. Okay, kung na, by the way, na naminaw din mo mga lalaki, wala na pasabot nga imabaw ka nila. Wala na pasabot nga imong bana nangangadihan niya ikay nag-preach mo na pasabot nga ikay hawd sa inyo ha. Okay, it's just nga gipili ka sa Ginoo to be a mouthpiece to talk about him. Kay anyone in the eyes of God basta magpagamit ka bisan kay mga bata. When we were in China, ato man jud China ni penetrate nga itong mga churches in town nga kanang magtago-tago ba. Pero wa ba yung kay may kasud nga to sa lisod yun kaayo pero nakasud na may gamay nga to nag-smuggle may Bible. Dito na ko nakadungog nga ang mga bata ha pero mga bata edad diha ni Talma are the ones nga mga balay-balay and tell others about Jesus Christ ug sa ila ang Ginoo grabe kaayo na healing na gift of healing nga ang bata mang preach plus mo heal sila sa mga masigitong. Ug ang mga missionaries karon sa mga lisod kay nga mga countries like mga daghang din ang mga Islam ang religion lisod man jud kay ka mag-preach din ha kay kung hibaw-an ka bisag anak ka bana ka asawa ka kinsa ka kung hibaw-an ka ni balik ka patay man ka. Okay, so mga missionaries din ha ug we know one missionary magprera sila na manganghalang sila nga ang ilang giprehan nga ayo na cancer nga ayo na ang tiil pila na katuig dili kabarog na mubarog na ana ba so it's because God gives proof sa iyang mga katawhan nga this is ako ning tao kay ang signs and wonders are God's proof iyang mismo gidaan niya when he was here on earth pero mo ni kung ang signs and wonders okay anang tawhana dili siya mo point ni Jesus Christ nga gikan na ni Jesus Christ mini na kulto na okay gimik-gimik ra na ilang murag na ayo din ha so going into that makita na to ang humility ni Apollos nga ang humility gyud ay makahimo sa tawo nga matudluan okay nya ang tawo sad nga matudluan kay una sa tanan nagpailawom siya ni submit siya. So kung ang tao matudluan mo submit siya, mo grow good siya, mo mature siya, ug mao na si Apollos. That's why daghan kay mga tao karon nagpatudlo pinaagi lang sa cellphone. But kisa man ang mga tao nga na din ha, do you know them? Bisag daghan kay mga preacher kailan mo nila, usa gyud ilang life? Ana ba? This is very important right now. Nya kadaghanan sa mga kabataan nagnara sa cellphone niya, dili pa jud na about God. Kumari mo guys about God, mga simang pansyon kay nga mga preachers, mapapinawan, mo na nga kita nga nakahibaw, unsay atong gidawat, o unsay dapat natong ihatag, we need to be doing that. We need to be saving our families. We need to be saving the children. We need to be saving everyone that we meet. Dili kay kita ang Savior, kundi pa sa atong pagso, sa atong paglabay sa pulong sa Ginoo, ila naman ang responsibility, mo dawat ba sila o dili, masuko ba sila o malipay, ilan na ng responsibility. But imong responsibility is to tell others about Jesus Christ. Okay, so point number 3, narita. Fervent in spirit kayo si Apollos, no? Pero kita ka sa iyang kaselos, sa iyang mga naangkon, nga maay kay siya speaker, puno kay siya, yan, nadungagan pag yun siya ni Aquila. Diba dapat mag-leader siya, no? Wow, serve me. No, makita nimo nga si Apollos mo serve sa uban. Kaya nga naman ang hitabuan ni dito siya no sa Ephesus. Siya ato ko Achaia nya nagsuwat sad ang mga katawhan dito sa Ephesus nga plihog mi dawat ani niya. Okay? Kung abot siya din ha kay makatabang kayo sila ninyo. Kamo nga nituo nga ang kaluwasan pinagi sa grasya lamang. So mo na itong makita din hinga. Ang distance sa Ephesus of Achaia, layo.
569 kilometers. Kung by sea, 8 days ka mulawig. Kaya ablabang man ka. Okay? So mulawig ka nga do 8 days. Kung by road nga ang distance ani 1,714.8 kilometers. Ang uban nga ni nabot og 3,000. So ako kibaw asay sakto nila but retake na lang ko sa 1,714. So ang believers sa Ephesus kay nakakita sila nga kaning bataa mo submit, no? Dili problema mag-leader. Ang leader di magproblema. Kaya naman ni daghang mga leaders nga tusokon ba? Igon pag yun, buko-bukuhon pag yun sa mga gitudluan, giampingan, gimatuto, ana ba? Pero kani siya, he's a very wonderful person. Ang mga believers sa Ephesus nang mawat. Kaya nga, amo ning suportahan, amon kanang mo vouch jud ninyo nga kani siya is a fellow believer of good standing. Mining bataa, makatabang na din sa mga gibuhatang ninha. Of course, gi-prove jud ni Apollos nga kuan gyud siya kanang makatabang siya, di siya makagubag church makatabang kaysa dihang iyang gisilbihan ang mga katawhan ngadto sa Achaia, especially in the area of evangelism. So kita sila nga uy nanami faith defender. Kay mo-oppose man siya mo kung makiglalis ang mga Hudiyo niya nga wala palagi na anhi si Jesus Christ mo ni mana iya mang i-prove scripture by scripture nga si Jesus mao to ang Misaya na atong gipatay. Unya nabanhaw ug nibalik na ngadto sa langit. Og naghatag sa iyang balang espiritu dinhi kanato para kita mismo ang atong espiritu ug ang iyang espiritu mo confirm diri sa atoa nga tinuray iya tang anak. So manang matanaw nato ni sa application, we can see nga si Apollos naka-gain siya confidence, no? Mas ni usbong mayo ang iyang gana kay naadad ang iyang knowledge of Jesus Christ. So from zealous kanang dasig nga preacher, adila kay dasig gakayo-kayo nga preacher siya. Nahimo siyang even more humble. Mas humble siya kay ngano man. O sige tudloan ta mo kanang willing siya mo tudlo sa matag usa kinsay ganahan mapatudlongan dili ko kibaw mo share sa akong faith uy Apollos. Hindi tudloan ti ka. Nya nya na mi work din hiba Apollos nya kanang kuyawan man mi kay sige man nag-oppose ang mga tao. Sige kuyog ko ngun ana gyud sa Apollos. Ni serve siya, dili siya ang nagpa-serve. So man man makita nato ang tao nga humble mo serbisyo. Dili magpa-serbisyo because Jesus Christ himself came to serve and not to be served. So we need to understand that. Okay? So mo na ang mga kinaiya nga so sa ka-Kristiyano makita nato ni Apollos nga dapat nasa nato. So mo na mga tanata, pareha ba ko ni Apollos? So asa may atong ma-learn din regarding ni Apollos? Pareha ba ta niya nga bisag gamay kay atong nahibaw-an mo share gid ta nya mo susulti lang sad nga dili kay ko pa kanang kibaw pero ang ako dibawan ako ipasa nimo kay kinahanglan actively i-exercise ang atong faith kay ang faith by in the book Ephesians imong ikarga imo yung iana so kung di ka pirmi mo karga sa taming or the shield of faith di yun na makusga ng imong bukton o ang imong lawas. So man ang atong faith to be strong, we need to exercise it. Number 2, atong i-learn din hinga mo submit jud ta, especially sa mga mature, sa mga guwang na nato sa pagtuo, o bisan maguwang sa edad nga kuwang pagpagtuo. Kay maguwang man sila, kinahanglan mo tahod ta nila. Kinahanglan mo practice ta og pagpaubos, humility, mo pailawom, submission, o teachability, magpatudlo ta. Di kami nga, ay, kibaw na ko, ana, mga batang maingon din mi, uy, mag-clinic mi, ay, kibaw naman ko mo volleyball coach. Binay ko, ako, kibaw ka mo volleyball, di, pwede na kang dinungsud sa clinic. O di man, coach, ganahan ko, di, tangtanga ang imong nibawaan, kaya kanang imong nibawaan, di pa dyan na mao. So, mao na siya, teachability, mo angkon ka, nga kuwangan pa ko. Di kay, kibaw naman ko. Okay? Number 3, kinahanglan natay servant's heart. Di ta mo pili asa ta ibutang sa Ginoo. Kung i-assign ta sa Ginoo og lugar nga lisod kaayo or wa joy na hay manghatag o wa joy mo pa kaon kay nimo dinha, wa joy mo mutabang nimo dinha.
No, say frustrating man jud na no, pero but if God place you there, just work on it. Kaya ang Ginoo may dunay final authority over us. Siya may dunay power nga mo assign na to asa ta. Nanha ka, o paon sa kadinha, may naman ta kaayo, ibalhin ka diri, magsugod na sad ka. It's okay. We must have that kind of attitude. Nga, wherever God wants us, we go. Okay, so, mo pray ta, kadiyot, and then, madto ta sa atong group, mag